5 taon na ang nakalipas mula nang tumama ang kometa sa daigdig at nilipol ang mahigit 75% ng populasyon sa mundo. May mga piraso pa rin ng kometa na nasa himpapawid, marumi ang hangin, nanatili ang natitirang radiation, at naging karaniwan ng mga lindol at mga electromagnetic storm. Walang ibang pagpipilian ng mga tao kundi ang patuloy na manirahan sa mga bunker. Nakatira si John kasama ang kanyang pamilya sa isang bunker sa Greenland. Nagtatrabaho siya bilang inhinyero, ngunit isa ring scout na nangangahulugang nakakapagsuot siya ng hazmat suit at paminsan-minsan ay umaalis sa bunker upang tingnan ang kalagayan ng mundo. Isang araw, napansin niya na may isa pang fissures na bumukas sa lupa at napagtanto niyang lumalaki na ang mga ito. Pagkatapos ay pumunta si John sa dalampasigan at natagpuan ng ilang mga lifeboat sa tabi ng isang bumagsak na barko. Una, sinuri niya ang bawat lifeboat, ngunit wala siyang nakitang anumang kapaki-pakinabang sa alinman sa mga ito. Pagkatapos ay pumasok siya sa barko sa pamamagitan ng isang butas at nakakita ng ilang kapaki-pakinabang na kagamitan na dinala niya. Sa loob pa, natagpuan niya ang mga bangkay ng buong tripulante. Sa isang drawer, may isang notebook na may magandang bulaklak na kinuha rin niya. Sa sandaling iyon, may nagbabala sa kanya mula sa bunker sa radyo na may paparating na bagyo. Nagsimulang tumakbo si John ng mabilis hanggat maaari habang papalapit sa kanya ang electromagnetic storm mula sa likuran sa nakababahalang bilis. Mabuti na lang at nagawa ni John na tumalon sa gate at makapasok sa bunker sa tamang oras para isara itong muli bago pa man tumama ang bagyo. Matapos siyang ma-decontaminate ng team, napaupo si John sa gulat habang iniisip na muntik na siyang mamatay. Nagpasya siyang makipagkita sa kanyang therapist at ibinahagi kung gaano kakaiba ang nararamdaman niya sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. Ipinaliwanag ng therapist na lahat ay dumaranas ng trauma at nagkukunwaring hindi, kaya pinayuhan niya si John na tumigil sa pagpapanggap at maging mas open sa kanyang pamilya. Samantala, ang asawa ni John na si Allison ay nakikipagpulong sa iba pang mga pinuno ng bunker na nag-aalala tungkol sa pagkaubos ng mga mapagkukunan. Habang nakatanggap si Allison ng isang sulat na nagsasabi sa kanya na ligtas na nakabalik si John, ibinahagi ni Dr. Amina ang ilang impormasyon na nakalap niya sa mga siyentipiko mula sa iba pang mga bunker tungkol sa crater na dulot ng kometa. Ang laki at hugis ng crater ay pumipigil sa pagbuo ng mga radioactive storm malapit dito, at ang lalim nito ay pumipigil sa pagpasok ng maruming hangin. Maaari itong maging isang ligtas na lugar na tirahan. Gayunpaman, ipinaalala ni Adam sa kanya na ang crater ay nasa southern France at mayroong digmaang sibil sa buong Europa. Bigla, isang lindol ang nagpayanig sa buong bunker, ngunit lahat ay naghintay lamang hanggang sa matapos ito at nagpatuloy sa kanilang buhay. Sa pulong, napagtanto ng isang tao na ang mga lindol ay mas madalas na nangyayari nitong mga nakaraang araw. Ipinaliwanag ni Amina na ang mga tectonic plate ay gumagalaw muli at nagdudulot ng mas maraming aktibidad sa lugar, ngunit sinabi ng isang sundalo na kung nakaligtas ang bunker sa kometa, makakaligtas din ito dito. Pagkatapos ay ipinaalala ni Allison sa lahat na nakatanggap sila ng distress signal mula sa labas. Sumagot si Adam na wala silang sapat na mapagkukunan upang magpapasok ng mas maraming refugee, hindi pa kasama ang panganib ng mga sakit, kaya gusto niyang itigil ang pag-uusap. Gayunpaman, ipinaalala ni Allison sa kanya na ang bawat desisyon ay dapat pagbotohan. Nagtaas ng mga kamay ang mga tao, at karamihan sa grupo ay nasa panig ni Allison, kaya sumang-ayon silang magpadala ng snowcat bukas. Kalaunan, habang abala si John sa pag-aayos ng mga tubo sa bunker, natagpuan ni Allison ang kanyang anak na si Nathan sa labas, nagalit na sinaway siya at ipinaalala kung gaano kalala ang pag-ubo ni John gabi-gabi dahil sa pag-i-scouting. Habang kumakain, ibinigay ni John kay Allison ang bulaklak na natagpuan niya sa barko. Pagkatapos, pinaamin ni John si Nathan na lumabas siya at nagalit din si John at pinagalitan siya hanggang sa umalis si Nathan sa mesa. Nagpa siya ang mag-asawa na sumayaw, ngunit nag-alala si Allison nang marinig muli si John na umubo. Sa kanyang silid, gumamit si Nathan ng flashlight at mga butas na ginawa niya sa kanyang kumot para magkaroon ng mga bituin sa kanyang kisame, iniisip na nasa labas siya at nakatingin sa langit. Kinabukasan, nakakita si John ng ilang bitak sa mga dingding ng bunker. Samantala, lumabas ang snowcat at sinagip ang isang grupo ng mga nakaligtas. Sa kanilang pagbabalik, tinawagan ng team ang bunker upang humingi ng pahintulot para sa pangalawang biyahe dahil kinailangan nilang iwan ng mga tao dahil wala silang sapat na espasyo para sa lahat sa snowcat. Agad na hindi sumang-ayon si Adam, ipinaalala sa lahat na wala silang sapat na espasyo o mapagkukunan. Sa sandaling iyon, isa na namang lindol ang tumama sa lugar at nawalan sila ng koneksyon sa snowcat. Ang bunker ay niyanig ng higit pa sa karaniwan na naging sanhi ng pagkahulog ng mga tao at mga kasangkapan. Bigla, nagsimulang gumuho ang iba't ibang bahagi ng kisame sa mga silid na ikinakulong at ikinasugat ng ilang tao. Ang ilang mga durog na bato ay tumama sa ulo ni John at ang alikabok ay lalong nagpalala sa kanyang pag-ubo, ngunit dumating ang isang kaibigan upang tulungan siyang makalabas sa quarter. Tumunog ang alarma habang ang bunker ay niyanig muli at isang pagsabog ang narinig sa malapit. Nagmadali si John sa opisina upang iligtas si Allison na tinamaan din ng mga durog na bato. Tinulungan niya itong tumayo at magkasama nilang hinanap ang kanilang anak. Natagpuan nila ito sa kanyang silid na may suot na mask ngunit nahihirapan pa rin siyang huminga.
Sinabihan ni John ang kanyang pamilya na mag-impake hanggat maaari habang siya ay naghahanap ng higit pang mga mask upang makaalis sila. Nagpanik ang mga tao at nagtatakbuhan sa buong bunker, ngunit nagawa pa rin ni John na maabot ang mga locker at bumalik na may ilang mga mask. Agad na bumuti ang pakiramdam ni Nathan, kaya nagsimula ng lumabas ang pamilya. Dahil patuloy ang pagyanig, nagsisimula na ring gumuho ang mga dingding. Ang mga desperadong tao ay nagtipon sa labasan na bahagyang nakabukas lamang. Hindi sila makakalabas sa pintuang ito, kaya iginiya ni John ang kanyang pamilya patungo sa East Tunnel. Sa kasamaang palad, natuklasan nilang gumuho na ang tunnel, ngunit dahil ito na lamang ang kanilang pagpipilian, pinagapang ni John ang kanyang pamilya sa ilalim ng mga guho. Halos mahulog sa kanila ang mga debris dahil sa pagyanig, ngunit mabilis silang kumilos at nagawang tawirin ang tunnel upang mahanap ang isa pang pinto. Pinindot ni John ang isang buton upang buksan ito, at ang malakas na makina ay naging sanhi ng mas mabilis na pagguho ng silid. Mabilis na tumakbo ang pamilya at ligtas na nakalabas. Nagtatakbuhan ang mga nakaligtas kung saan-saan habang ang mga geyser ay nagsimulang magpaulan ng tubig. Nawala sa paningin ng mag-asawa si Nathan at tumakbo pabalik upang makita siyang tinutulungan si Amina na tumayo. Isinama siya ng pamilya habang tumatakbo sila papunta sa dalampasigan kung saan umaakyat ang mga nakaligtas sa mga bangka upang subukang tumakas. Napakaraming tao ang nagkumpulan kaya't ang isa sa mga bangka ay natumba sa gilid nito na naging dahilan upang mahulog ang mga tao sa tubig. Sinamantala ng ilang desperadong nakaligtas ang pagkakataon upang subukang nakawin ang mask ni Adam, kaya tumakbo sina Allison at John upang tulungan siya. Isang lalaki ang tumalon kay John at nagawang nakawin ang kanyang mask bago nila kinaladkad ni Allison si Adam papunta sa pampang. Iisa na lang ang bangkang natitira, kaya ginabayan ni John ang kanyang pamilya at ilang nakaligtas na sumakay dito ng mabilis. Gusto ni Allison na magpapasok ng mas maraming tao hanggat maaari, ngunit iginiit ng piloto na ang sobrang bigat ay magpapalubog sa bangka, kaya wala silang ibang magawa kundi isara ang pinto sa harap ng mga tao. Kumapit ang mga nakaligtas sa labas sa bangka hanggang sa tuluyan itong naglayag. Sa sandaling iyon, isang malaking alon ang lumitaw at tumama sa dalampasigan na ikinamatay ng lahat ng nakaligtas na hindi nakatakas. Ang bangka ni John ay inihagis din ng mga alon, ngunit sa kabutihang palad, nalampasan ng piloto at nagpatuloy sila sa ligtas na paglalayag. Ilang sandali pa, gumamit si John ng aparato upang kumpirmahin na maganda ang kalidad ng hangin dito, kaya maaari nilang ubarin ang kanilang mga mask. Pagkatapos, pinag-usapan ng grupo kung saan pupunta at dahil wala na ang Iceland, napagkasunduan nila na ang pinakamalapit na destinasyon ay ang England. Pagkalipas ng ilang oras, tumigil sa paggana ang bangka. Tiningnan ni John ang makina at nagawang ayusin ito para makapagpatuloy sila sa paglalayag. Nang sumapit ang gabi, masaya si Nathan na sa wakas ay nakita na niya ang mga bituin. Pagkalipas ng ilang araw, huminto muli ang bangka dahil naubusan ito ng gasolina. Walang ibang magawa ang grupo kundi ang tipirin ng pagkain at hayaan ng dagat na dalhin sila sa kung saan. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, sa wakas ay nakarating na ang bangka sa lupa. Tumingin ang grupo sa labas at nagulat nang matuklasan nilang nasa Liverpool na sila. Ginamit ni John ang kanyang aparato upang kumpirmahin na malinis ang hangin at sinabing dapat silang maghanap ng masisilungan, ngunit nang tumingin sila sa ibaba, napansin nilang baha ang isang bahagi ng lugar. Kumuha si John ng sagwan at nagsimulang magsagwan hanggang sa tuluyang mapunta ang bangka sa tuyong kalsada. Bumaba ang grupo sa bangka at napansin na ang bayan ay mukhang abandonado. May nakita silang ilang tao sa kalye, kaya sinundan nila ang mga ito hanggang sa makahanap sila ng isang simpleng pamayanan kung saan sinisikap ng mga taga roon na mabuhay. Napansin ni John na marami sa kanila ang mukhang may sakit, kaya hindi sila magtatagal dito. Narinig ng grupo ni John ang sigawan at sinundan ito hanggang sa makahanap sila ng isang pulutong na nagpoprotesta sa labas ng isang bunker na protektado ng mga armadong sundalo. Sumugod si Adam sa gate at ipinaliwanag na ang kanyang mga tao ay ang mga namamahalang opisyal mula sa Greenland Station, kaya humiling siya ng emergency asylum. Hiningi ng mga sundalo ang kanilang mga badge, ngunit si Allison lamang ang may hawak ng kanya, kaya siya lamang ang pinapayagang pumasok. Nagsimulang makipagtalo si Adam sa mga sundalo habang lalong nagkakagulo ang mga tao, at isang sundalo ang bumaril kay Adam para patayin ito. Nang subukan ng isang nakaligtas na pumasok, nabaril din siya. Isinara ng mga sundalo ang gate nang tumunog ang alarma. Sa sandaling iyon, isang bagyo ang lumitaw sa kalangitan at ang mga tao ay nagtakbuhan palayo sa takot. Tumakbo ang pamilya ni Amina at John para pahintuin ang isang van at hiniling kay Obi na ihatid sila sa London. Gusto ni Obi ng bayad, kaya pinasakay niya sila sa kanyang van matapos kunin ang relo ni John. Humarurot ang sasakyan palabas ng bayan at naiwasan ng bagyo sa tamang oras. Niyakap ni Allison si Nathan para ipanatag siya habang si Amina ay nagdadalamhati para kay Adam. Ipinaliwanag ni Obi na ang mga tao ay desperado at papatay para sa pagkain. Pagkalipas ng ilang oras, huminto ang van sa gitna ng kagubatan para magpahinga. Nanigarilyo si Obi at ibinahagi na siya ay dumating sa England mula sa Nigeria 12 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi niya ito pinagsisihan.
Tinanong siya ni John kung may alam ba siya tungkol sa estado ng France, ngunit sinabi ni Obi na masyadong mapanganib ang lugar at iniisip niyang peke ang kwento tungkol sa crater. Bigla silang nakarinig ng pagyanig at natuklasan na may ilang piraso ng kometa na nahuhulog mula sa langit. Nagmadali ang lahat para kumapit sa puno bago lumipad ang mga piraso ng kometa sa itaas nila na sumira sa tuktok ng mga halaman. Napakalakas ng hangin, ngunit nagawa ng grupo na kumapit ng mahigpit upang maiwasan na matangay. Sinabi ni Obi na ang kanyang van na lamang ang mayroon siya at tumakbo para subukang kunin ito. Gayunpaman, nagsimulang bumagsak ang mga piraso ng kometa sa lupa at isa sa kanila ang pumatay kay Obi na sumira rin sa van. Nang matapos ang pagulan ng mga piraso ng kometa, tinipon ni Amina at ng pamilya ang kanilang mga bag at lahat ng mahahalagang bagay na mahahanap nila sa van at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ng naglalakad. Kalaunan, nakarating sila sa London at kumatok sa pinto ng isang napakalaking gusali. Isang butas ang bumukas at tinutukan sila ng baril ni Mackenzie, ngunit agad niya itong ibinaba nang makita niya ang kanyang mga matagal ng kaibigan at pinapasok sila. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang paligid na nagpapakita na ang gusaling ito ay isang retirement home, kaya lahat ng mga nakaligtas na nakatira dito ay mga matatanda. Ipinaliwanag ni Mackenzie na nagawa niyang isara ang bahaging ito at ang generator ang nagpapanatili sa air filtration system na gumagana. Nagpahinga ang grupo na may kaunting pagkain at inumin para sa hapunan. Nagtanong si John tungkol sa crater at sinabi ni Mackenzie na narinig niya ang chismis, ngunit hindi niya alam kung totoo ito. Maririnig ang mga sigaw at putok ng baril sa mga kalye at kinumpirma ni Mackenzie na hindi naligtas ang London. Kalaunan, sinubukan ni Allison na matulog, ngunit patuloy niyang naririnig ang pagubo ni John sa banyo. Nang tumingin siya sa lababo, nakakita siya ng dugo. Sinubukan ni John na sabihin na ito ay normal lamang na pagdurugo ng ilong, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Allison, kaya isiniwalat ni John ang kanyang sikreto. Sinabi sa kanya ng doktor sa bunker na ang pagdurugo ay isang sintomas na nangangahulugang mayroon siyang 6 hanggang 8 linggo na natitira para mabuhay. Nagkaroon ng breakdown si Allison at gustong manatili sa retirement home upang tahimik na guguli ng mga huling araw ni John bilang isang pamilya. Gayunpaman, tumanggi si John na mamatay doon at sa halip ay nais niyang makahanap ng bagong tahanan para sa kanyang pamilya upang mamatay siya ng mapayapa. Kinabukasan, binigyan sila ni Mackenzie ng isa sa maraming inabandonang sasakyan mula sa retirement home at isang baril upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Matapos silang yakapin ni Mackenzie sa huling pagkakataon, umalis sina Amina at ang pamilya. Pagkalipas ng ilang oras, habang tumatawid sa kanayunan, napansin ni John na malungkot si Nathan at nag-alok na maglaro ng road trip games. Bigla, isang bala ang tumama sa bintana ng sasakyan at tinamaan si Amina na agad niyang ikinamatay. Patuloy silang pinaputukan ng ilang lalaki sa mga palumpong, nag-iingat na huwag matamaan ng makina dahil gusto nilang nakawin ang sasakyan. Agad na pamwesto si John sa likod ng sasakyan at nagsimulang bumaril pabalik, isa-isang pinatay ang mga magnanakaw habang papalapit sila. Nang isa na lang ang natira, naubusan ng bala si John, ngunit buti na lang at may pangalawang baril si Allison at pinaputukan ng huling lalaki bago pa niya sila masaktan. Matapos maglaan ng ilang sandali para i-comfort ang isa't isa, naghukay ang pamilya at inilibing si Amina. Bumulong si John ng ilang panalangin bilang huling pamamaalam at nagtataka si Nathan dahil ang pagdarasal ay parang paghiling sa kanila ng mabuting kalagayan kahit na ang tao ay talagang patay na. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating ang pamilya sa malawak na disyerto at napagtanto nilang ito na lang ang natitira sa English Channel. Kahit papaano, nangangahulugan ito na hindi na nila kakailanganin ng bangka. Habang nagpapatuloy ang biyahe, nakakita sila ng maraming barko at container sa lupa, kabilang ang isang buong Spanish galleon. Pagkalipas ng ilang milya, natagpuan nila ang daan na nahaharangan ng isang grupo ng mga kotse at mga nakaligtas na hindi gumagalaw. Lumalabas na mayroong isang malaking bangin sa pagitan ng England at France na maaari lamang tawirin sa pamamagitan ng paglalakad sa napakamapanganib na tulay na lubid. Natakot si Nathan at sinabing hindi niya ito magagawa, kaya si John ang unang pumunta upang hikayatin siya. Nagsimulang maglakad ang pamilya sa lubid ng napakabagal at maingat. Nang umubos si John, muntik na siyang madulas ngunit mabilis na nakabawi. Bigla, isang napakalakas na hangin ang nagsimulang umihip at itinulak ang tulay, kaya kinailangan ng lahat na kumapit ng mas mahigpit upang maiwasan ang pagkahulog. Mabuti na lang at mabilis na tumigil ang hangin at ang pamilya ay nakapagpatuloy sa pagsulong hanggang sa makarating sila sa isang rock formation sa gitna ng bangin. 2 hagdan ang nag-uugnay sa mabatong formation sa kabilang panig ng bangin. Habang nagpapahinga ang pamilya, isang lindol ang tumama sa lugar, ngunit buti na lang at walang nahulog. Tumungo ang 3 sa hagdan at nagsimulang gumapang, gayunpaman, kinailangan nilang huminto at kumapit nang muling lumindol. Nahulog ang mga bato mula sa mga dingding ng bangin at di nagtagal ay nabali ang tulay na lubid na ikinamatay ng iba't ibang tao. Sa kabilang hagdan, nakita ng isang lalaki na wala na ang tulay at lumingon, itinulak ang isa pang lalaki sa bangin. Nagsisimula ng dumulas ang hagdan na iyon, kaya tumalon ang lalaki at bumagsak sa ibabaw ni Nathan bago gumuho ang rock formation na naging sanhi ng pagkahulog ng pangalawang hagdan at ilang tao rin.
Hindi na makahawak ang desperadong lalaki at nadulas din at namatay, ngunit nahawakan ni Nathan ang gilid ng hagdan at tinulungan siya ng kanyang mga magulang na makaakyat pabalik. Gumuguho rin ang natitirang bahagi ng rock formation, kaya nagmadali ang pamilya at sa wakas ay ligtas na nakarating sa France. Ngayon, nagpatuloy ang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad. Gayunpaman, kahit gaano pa sila katagal maglakad, patuloy pa rin silang nakakakita ng kaparangan. Bigla, nakarinig sila ng putok ng baril at nakita nila si Dennis na nakatutok ang baril sa kanila. Ibinaba niya ito nang mapagtanto niyang hindi sila mga magnanakaw at nagalok na isama sila sa kanyang tahanan. Ilang minuto ang lumipas, nakarating ang grupo sa Hilagang France. Kasalukuyang nakatira si Dennis sa lumang pabrika na pinapagana niya gamit ang makina ng kotse na pinapagana naman ng mga solar panel. Ipinakilala niya sila sa kanyang anak na si Camille at sa kanyang asawa, na pipi at naka-wheelchair dahil naapektuhan ng radiation ang kanyang nervous system. Habang kumakain, nalaman ni Dennis na sinusubukan ng pamilya ni John na makarating sa crater at binalaan sila na lubhang mapanganib ang lugar. 2 lungsod lamang ang nakatayo at nag-aagawan ng mga tao para sa kontrol sa crater, kabilang ang mga labi ng hukbong Pranses. Dinala ni Camille si Nathan sa kanyang silid at ipinakita sa kanya ang lahat ng magagandang bagay na nakuha ni Dennis mula sa ibang mga gusali. Bilang kapalit, ipinakita ni Nathan sa kanya ang kanyang kumot ng bituin. Kinabukasan, binigyan ni Dennis si John ng mapa at itinuro ang hindi gaanong mapanganib na landas. Ibinahagi rin niya ang pangalan ng isang kaibigan sa hukbo at binigyan si John ng lumang larawan upang mapatunayan nila na kilala nila siya na sana ay makatulong sa kanila. Bigla, nagsimulang umiyak si Dennis habang hinihiling niya kay John na isama si Camille sa kanila. Gusto niyang dalhin siya mismo sa crater, ngunit kailangan niyang alagaan ang kanyang asawa. Nagalangan si John, ngunit pumayag si Allison. Pagkatapos, lumuluhang nagpaalam si Camille sa kanyang mga magulang at umalis kasama ang pamilya ni John sakay ng van ni Dennis. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, napansin ni Allison na masama ang loob ng mga teenager at nagpas siyang huminto upang makapagpahinga. Nagsimula si John ng isang laro ng "Gusto mo ba?" at pinaganda nito ang mood ng lahat. Bigla, may mga sasakyang sumulpot sa kalsada at pinalibutan sila ng isang grupo ng mga sundalo. Binanggit ni Camille ang pangalan ng kaibigang militar ng kanyang ama at hinikayat ang mga sundalo na tulungan silang tumawid sa lugar. Pagsapit ng gabi, narating ng grupo ang isang war zone kung saan nakikipaglaban ng hukbo sa mga rebelde. Isang sundalo ang gumabay sa kanila sa likod ng linya upang makalusot sa kagubatan ng hindi nakikita. Kinailangan nilang tumigil sa pagdalaw nang may sumabog malapit sa kanila, ngunit nagpatuloy sila at tumawid sa bakod na alambre upang makarating sa isang mas mapanganib na lugar. Ngayon, kailangan nilang tumakbo ng mabilis hanggat maaari upang maiwasan ang mga bala at pagsabog na nangyayari sa kanilang paligid. Namamatay ang mga sundalo sa lahat ng dako at napanood pa ng pamilya ang isang lalaking nasusunog. Tinawagan ng kanilang gabay ang bunker upang ipaalam sa kanila na mayroon siyang mga sibilyan at sinabihan siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan na magpatuloy sa pagdalaw habang nagbibigay sila ng takip. Patuloy na sumulong ang grupo at sa wakas ay narating ang mga trench kung saan halos mag-collapse si John habang umuubo. Habang naglalakad sila sa trench, kinailangan ng pamilya na umiwas sa maraming bangkay at nakita ang mas maraming sundalong binabaril. Kalaunan, naabot nila ang isang hagdan at pinapunta sila ng kanilang gabay sa kagubatan, sinabihan silang maglakad na lang sa unahan hanggang sa makahanap sila ng kampo. Kinaumagahan, sa wakas ay natagpuan ng grupo ang pamayanan ng militar. Napansin ni Camille ang ilang bundok na wala doon kanina at napagpasyahan ni John na malapit na sila sa crater. Nang tanungin nila ang isang sundalo tungkol sa kaibigan ni Dennis, natuklasan nilang patay na ito. Ayaw silang tulungan ng ibang mga sundalo, kaya sinabi sa kanila ni John na mamamatay na siya at gusto lamang niyang protektahan ang kanyang pamilya. Naawa sa kanila ang isang lalaki at binigyan sila ng pwesto sa kanilang bus. Umalis ang pamilya ni John at ilang iba pang nakaligtas sakay ng bus na magdadala sa kanila sa crater. Gayunpaman, naantala ang biyahe nang may sumabog sa kalsada. Bigla, napalibutan ang bus ng mga rebelde, kaya isang sundalo ang lumabas upang labanan sila, ngunit agad siyang binaril. Pagkatapos, pinatay din ng isang rebelde ang driver at pinilit ang lahat ng mga refugee na bumaba sa bus. Pinaalis ni John ang kanyang pamilya, ngunit nanatili siya upang salakayin ng rebelde at magsimula ng away. Gustong tulungan ng isa pang armadong lalaki ang kanyang kasama, ngunit isang refugee ang naghampas sa kanya ng bato sa ulo upang matumba siya. Sa loob ng bus, 2 putok ng baril ang narinig. Matagumpay na lumabas si John dala ang baril, ngunit isiniwalat din na siya ay nabaril. Sumakay muli ang lahat sa bus at patuloy na dinidiinan ni Nathan ang sugat ni John habang nagmamaneho si Allison. Ilang sandali pa, nakarating sila sa tuktok ng isang bagong bundok at tinulungan ng pamilya si John na maglakad hanggang sa matagpuan nila ang crater. Lumilitaw na totoo ang mga chismis, ang crater ay isang magandang lugar na may matabang lupa at walang kontaminasyon, perpekto upang simulan ang muling pagtatayo. Sa sandaling iyon, bumagsak si John at pinalibutan siya ng kanyang pamilya upang magpaalam bago siya mamatay. Umiiyak ang lahat habang inuulit ni Nathan ang mga panalangin ng kanyang ama. Dito na nagtatapos ang ating kwento.
Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.